Nandito tayo ngayon sa bayan ng Miagao sa probinsya ng Iloilo. Kilala ang bayan ng Miagao dahil sa Miagao Church na kinilala bilang heritage site ng UNESCO. Liban dito ay ito din ay nagsisilbing tahanan ng University of the Philippines, Visayas, ang pinakamalaking CU sa buong UP system. Maliban sa kultura, mayaman din sa resources ang Miagao. Lubos ang pasasalamat ng mga residente sa biyaya ng dagat. Pero, kaakibat din nito ay peligro. Isa sa ginagawang aksyon ng gobyerno ay ang pagtatayo ng seawall. Sa proyektong ito ay mabibigyan ng proteksyon ang mga residente na nakatira malapit sa dagat. Siya si Kuya Chody na sa murang edad ay namulat na sa pangingisda. Siya ay halos 30 taon nang mangingisda. Pabor at nagpapasalamat si Kuya Chody sa pagtatayo ng seawall. Pero may mga kinakabahala siya. May mga epekto daw kasi ito sa kanilang hanapbuhay at ito ay nararamdaman na sa ngayon. Bali, ang epekto na sir, may ara nga nami, may ara man kato. Oo. Ang nami nga solusyon kay kung magbagyo di man makubaamon sa nga balay. Oo. Pero ang epekto na pagit sa mangingisda, maduraan nga mayroon man kang kang parangabuyan kay iti diyan lang kami kapanayit. Siguro wala sa tuig hindi kami kapapan. Hindi na mga panahit kay iti malapot na ito sa punta. Sabi ni Kuya Chody ay may maganda at hindi magandang epekto ang seawall. Maganda kasi may proteksyon ang kanilang mga bahay. Ngunit kapalit nito ay limitadong pangingisda nila gamit ang sahid. Ang pagpanahid ay isang fishing method kung saan ang mga individual ay nagtutulong-tulong sa paglalagay ng lambat malapit sa mababaw na bahagi ng dagat bago ito hilahin. Kung may seawall ay magiging limitado na ang kanilang pagpanahid. Nangangamba nga si Kuya Chody na baka sa susunod na taon ay hindi na nila ito magawa dahil mas lalong lumalapad ang sakop ng seawall. Kung maligo ka mo sa dagat, be? Danlog na puro mga abyan dahil hindi may lumot na. O kan layo daw, hindi pa na puro kaligo man. Kalaksa na lang. Di ka kadali-dali. Kadali-dali, kaya ang agdan, laka pa, layo pa. Oo. Dagdag ni Kuya Chody ay magiging limitado din pati ang pagligo nila sa dagat, lalo na kung high tide. Wika niya, ang mga buhangin at bato sa dalampasigan na kanilang kinagigiliwan simula nung bata pa ay hanggang kwento na lang sa susunod na mga henerasyon. Liban sa pagpanahid ay nangunguha din ng isda gamit ang motorized motorboat si Kuya Chody. Pero dahil may seawall ay hindi sila basta-bastang makadaong sa dalampasigan. Bilang solusyon ay doon nila dinadaog ang kanilang sakayang pandagat sa dulo ng seawall sa hindi pa nasasakop ng seawall. Ganito din ang sitwasyon ni Tatay Hari, 61 years old at halos 50 years nang umapalaot. Nakatira si Tatay Hari sa barangay Baybay Sur, Miagao, halos 1 hanggang 2 kilometro ang distansya sa barangay Sapa kung saan niya dinadak ang kanyang sakayang pandagat. Habang palapad ng palapad ang seawall ay palayo din ng palayo ang kanilang pagdadaungan. Hindi iniinda ni Tatay Hari ang paglakad. Ang kanyang pangamba ay ang seguridad ng kanilang sakayang pandagat, lalo na kung may bagyo. Ang amo nga dahil, ito lang pabor din man sa mga arikal baybay. Ito dipinsa. Buta ang gobyerno. Tangan na yung tangan man labo ang managati lugar lang tangan na pagungkang di man mataman. Pagungka dito tangan si dako nga dalan. Gusto wan sila maglungka.
Hindi ka maigo lang, bungo Oo. muna kang dungga. Paano ikaw magbalod na bagat at nagbalod? Umaapila si Tatay Hari sa gobyerno na sana ay bigyan ng kahit na konting espasyo sa sibol mismo na pwedeng daanan ng kanilang mga sakayang pandagat. Para maprotektahan naman ang mga sakayang pandagat upang hindi madaling magiba dahil sa lumot at matagal na pagkakababad sa tubig, ay naisipan ng mangingisdang si Pepe na gumawa ng balsa kung saan ilalagay pansamantala ang kanyang sakayang pandagat. Nakita ko diyang sakayan nga may buro-balsa. Imo dyan sakayan? Tinaga nga ginbutangan naman kang balsa-balsa. Para hindi malumutan, hindi mabuslot ang kasko sa brumas. Dito sa punta may dito man ang mga pampot na gadungka. Rayo ron. Hindi kumaubos na dahil na, diyan mas nakaroon nagtos ba? Si Kuya Chody, Tatay Hari at Kuya Pepe ay ilan lamang sa mga mangingisdang apektado sa ginagawang sibol. Ang kanilang apila ay tulong at konsiderasyon. Tulong para sa kanilang hanapbuhay. Konsiderasyon dahil ang dagat ang kanilang hanapbuhay. Kailanman ay hindi naging masama ang paghahangad ng kaunlaran. Ngunit kailangan nating isaalang-alang, what type of development are we talking about? Kasama ba sa kaunlaran ang mga taong bayan na nasa laylayan?